Welcome sa panibagong video natin mga bossing. So sa video na to mga boss, is kung paano po ito na salpak itong 14 inches na mag sa Bergman EX. So ang unit na to mga boss is para lang to sa mga Bergman EX user. So ang i-discuss natin ito mga boss is kung ano po ang mga sukat, kung paano po ito napasok itong 14 mags, at saka yung mga takpan na hindi pwedeng mababasa, at saka yung anong tire na size ang kanyang pwede may pasok sa Bergman para sa 14 inches mags, at kung ano pong mags na yan. So yan po ang i-discuss natin mga boss. So para malaman nyo rin, so sa isang FB ko is hindi kasi yun full detailed. So dito i-reveal ko lahat ng mga sukat ng mags, so para alam nyo rin mga boss. Kasi sa Facebook ko, doon na-upload ko so kung paano mag-install ng mags. Doon sa Facebook ko, hindi ko po yun na-reveal lahat kung ano po ang mga sukat sa pagbutas ng mags. So dito i-reveal natin mga bossing, no, kung ano po mga sukat niya para po ma-install po itong 14 mags. So yun mga boss, so unahin natin dito sa likod. So ito po ang sa likod ng mags mga bossing. So ayan, so yan po ang susukatin natin kung ilang po itong butas sa mags. Ayan mga boss, at saka anong sukat po sa deep. So yun po ang tatalakayin natin mga bossing. So kaya nga binutasan ito ng malaki, binutasan ito ng malaki mga boss, yan para may pasok po itong nut. Kasi maliit lang kasi yung thread sa yung axle sa sa Bergman, hindi katulad sa SkyDrive na carb. So ang mags nito boss ay SkyDrive carb po mga boss. So para lang to sa mga Bergman EX, no. So hindi to pwede sa mga Bergman Street. Yan. So susukatin natin yan mamaya mga boss. So sa paggamit nating sukat is gagamit tayo ng digital caliper. Ito ang gagamitin natin na pang sukat mga bossing. So ayan, kalasin muna natin itong mags mga boss para susukatin natin mamaya. So itong mags na to is pang SkyDrive carb po ito mga bossing. So ito susukatin natin mga boss para alam nyo rin. So ito po ang gagamitin natin na pang sukat mga bossing, itong digital caliper. So una, dito tayo magsukat sa susukatin natin itong diameter mga boss. So ito susukatin natin kung ilang po ito sa diameter. So ito mga boss, 28 po ito mga bossing. Dito sa sa butas niya 28 So sa deep size naman, mga boss is ito 14 po mga bossing. So sa deep size 14 mga bossing sa deep size. Sa sakit ng 22 mga boss, so kailangan nyo rin itong tabasan mga boss. Kasi pag hindi nyo tinabasan, hindi kasi ito may pasok sa mags. So yung sukat nito sa deep naman mga boss, sa deep ng socket is ito mga boss, 1 yan, 1 po mga boss sa deep ng socket. O hanggang dito ang tabas mga bossing. So sa pag ganun na sukat mga boss is 17 po yan mga bossing. Yan, 17 So i-take note nyo lang to mga boss. Yan, so kailangan nyo rin tabasan to mga boss, no, para may pasok po yung socket sa mags. So bali ito mga boss, kaya tinatabasan natin ito para mapasok po itong socket sa mags. Yan mga boss. At dapat mga boss, dala nyo rin ito, lalo na kapag nabutasan kayo ng gulong. So syempre dalhin nyo sa vulcanizing shop. So dadalhin nyo ito mga boss, kasi wala kasi silang ganitong tabas na socket. Kaya binutasan na ito ng malaki, gaya ng sinasabi ko kanina. Kasi yung axle niya, yung rear axle niya is
Hindi kasi ganun kataas mga boss. Nandun, bali ito yung axle niya mga boss. Siya katulad sa SkyDrive na axle na nasa labas. So kaya binutasan siya ng malaki. Rear fender naman mga bossing is naglagay ako ng bracket para may angat po ito kasi masasayad kasi. Ayan, tapos nilagyan ko rin ng rubber diyan sa baba. Ayan, at saka dito sa taas. At saka hinati ko yung fender mga bossing para hindi po masayad lalo na kapag may OBR. So ang tendency kasi bossing kaya tinatakpan natin ito is nasubukan ko na kasi na kapag naulanan yung ignition coil is nawawalan ng power. Bale namamatay siya bossing kapag nababasa yung ignition coil. Dito kasi yung nakapwesto yung ignition coil diyan sa ilalim mga bossing. So dapat takpan mo yung maigi para hindi po mabasa yung ignition coil kasi pag once na nabasa yon, gaya ng sinasabi ko kanina, is mamamatay po yung motor lalo na kapag pinihit mo mawawalan ng acceleration. So yan. So ganito lang setup mga bossing. So sa size naman ng gulong, so sa size ng gulong niya mga boss, dito sa likuran to is naka 180 by 14. Yan sa size ng gulong. So sa mga nagtatanong kung saan po ito mabibili itong mugs na pang SkyDrive na carb, so mabibili nyo lang to sa mga nag-parts out o sa mga nag-parts out na mga pesa. So wala na kayong mabibili nito kasi na brand new kasi po peace out na po kasi itong SkyDrive na carb. So mabibili nyo lang to sa mga nagbenta ng mga parts out. So pwede nyo rin masuri sa page ng mga SkyDrive carb. May nagbebenta doon ng mga mugs para makikita nyo. So sa front mugs naman mga bossing is ito, plug and play lang ito mga boss. Wala na kayong dapat tatabasan pa. So ang bibilhin nyo lang is itong Corona spacer. Ito, dalawang Corona spacer mga bossing. Ayan. So search nyo lang dito sa Shopee na spacer for SkyDrive carb. Ayan, bali dalawang piraso mga bossing ha. Ito magkabilaan. Tsaka isang stock na spacer natin sa Bergman mga boss. Ayan. Ito stock po ng spacer natin yan, yung mahaba mga bossing. At saka lagyan nyo rin ng dalawang washer mga boss. Lagyan nyo rin ng dalawang washer mga boss para may ma-alignment, para may align po yung brake pad at saka yung rotor disc mga bossing. So itong rotor disc naman mga boss is nilipat ko lang dito sa SkyDrive mga boss. So ito stock po ito ng rotor disc sa Bergman natin mga boss. So sa panggilid din mga bossing, so hindi pwede na stock lang lahat mga boss kasi mabigat po itong 14 inches na mugs na pang SkyDrive. So dapat ang masuggest ko lang dapat magpalit kayo ng 1K na center spring, tsaka 1K na clutch spring, at saka sa flyball naman 16-17 kombi para may dulo at saka arangkada. Baliktad lang kasi yung ikot niya mga boss kasi yung sa SkyDrive nasa kaliwa po nakapwesto yung caliper mga bossing. So sa atin mga Bergman is nasa kanan. So baliktad siya pag naikabit dito sa Bergman. Sa size ng gulong sa harapan mga boss is naka 90-80 by 14 po ito mga bossing. Ayan, so pwede rin 170 by 14 para medyo malapad-lapad. Itong dalawang Corona spacer mga bossing is ilapag ko na lang ito sa comment section mga boss, yung link para mabili nyo. Rear shock naman po mga boss, so kailangan nyo rin magbaba ng 310mm kasi kapag yung stock na ginagamit nyo na shock is masyado na pong mahaba, kaya itong center stand hindi na maabot mga boss dahil sa taas ng shock. At saka hindi mo na rin maabot mga boss, kailangan nyo rin magpalit ng shock sa likuran na 310mm. Yan, para hindi po masyadong mataas si Bergman kasi masyadong mataas na kasi mga boss, lalo na naka 14 mugs ka na. Kasi ang tendency kasi niyan mga boss, hindi na po maaabot yung center stand kasi nakalapat na po sa gulong. So yun nga mga bossing.
At kailangan nyo rin mag-adjust sa front shock. Ito mga boss, nag-a-adjust din ako sa front shock mga boss. Bale, nagbaba ako ng 2 cm magkabilaan. Pwede rin naman mag-magic lowered mga boss, pati yung alignment ng headlight. So dapat i-adjust nyo rin mga boss. So kailangan nyo rin i-adjust itong dalawang shock sa harapan para hindi na po masyadong mataas. Yun lang mga boss, kasi pag hindi nyo yan ina-adjust mga boss, yung alignment ng headlight is nakatutok sa taas, kaya nakakasilaw ito sa mga nakasalubong mga boss. So kung ayaw nyo mag-adjust sa front shock, kung matangkad naman kayo o nasa height ng 5'6", so pwede hindi na lang. So may adjust naman dito mga boss sa ilalim. So panoorin nyo lang sa previous video ko kung paano mag-adjust ng headlight at saka yung high beam. So dapat nyo rin yan i-adjust mga boss, lalo na sa mga kaka-install lang ng 14 mags, para hindi po masisilaw sa mga nakasalubong mga boss.